Ngayon class, pasok tayo sa isang medyo kakaibang theory, pero sobrang powerful. Ito ang personal construct theory ni George Alexander Kelly. Ang sabi niya, bawat tao ay parang scientist. Oo, scientist. Araw-araw gumagawa ka ng sarili mong theory tungkol sa mundo para ma-predict mo kung ano ang mangyayari at ang ginagamit mo. Personal constructs. Ito ay mga bipolar dimensions. Ibig sabihin, dalawang dulo. Halimbawa, mabait laban sa masama safe, laban sa delikado, worth it laban sa sayang. So kapag may nakita kang tao, hindi mo siya neutral na tinitingnan. Ina-assign mo agad siya sa isang category. At doon na nagsisimula ang problema. Kasi minsan, kulang ang data mo, pero buo na ang conclusion mo. Judge agad, wala pa proof. Ito ang tinatawag ni Kelly na constructive alternativism. Ibig sabihin, hindi fixed ang reality, pwede mo siyang i-interpret in different ways. Pero ang tendency ng tao, once may construct na, ayaw na baguhin. Kaya may mga taong lahat ng boss, tingin nila strict. Lahat ng mayaman, tingin nila mayabang. Lahat ng failure, tingin nila katapusan na hindi dahil iyon ang reality, kundi iyon ang construct system nila. At ang pinakadelikado dito, class, automatic ito. Hindi mo na napapansin na nagja-judge ka na pala. So tandaan nyo, hindi mo nakikita ang mundo as it is. Nakikita mo ito based sa constructs mo. Ngayon, isipin nyo ito. Kung ikaw ang nagko-construct ng reality mo, paano naman kapag may nangyaring masakit o mahirap? Ano ang ginagawa mo para bigyan ito ng kahulugan? Diyan papasok ang meaning-making ni Viktor Emil Frankl sa next slide. Ngayon class, medyo lalalim tayo. Ito na yung part na medyo tatagos na sa puso. Ito ang meaning-making mula sa theory ni Viktor Emil Frankl. Si Frankl, hindi lang theorist, survivor siya ng concentration camp. Ibig sabihin, hindi lang niya inisip ang theory, naranasan niya ang matinding suffering. At ang tanong niya, paano nabubuhay ang tao kahit sobrang hirap na ng sitwasyon? Ang sagot niya, meaning. Ayon kay Frankl, ang tao ay hindi lang driven by pleasure or power, kundi ng will to meaning. Ibig sabihin, kahit may pain, kaya mong magpatuloy kung may meaning. Halimbawa, break up, pwede mong sabihin, wala na, tapos na buhay ko. O pwede mong sabihin, may lesson ito. Same event, ibang buhay ang kahihinatnan. At ayon kay Frankl, may tatlong paraan para makahanap ng meaning, creative values. Kung ano ang ginagawa mo, experiential values. Kung ano ang nararanasan mo, attitudinal values. Kung paano mo hinaharap ang suffering. At ito ang pinaka matindi. Class, kahit wala ka ng control sa situation, may control ka pa rin sa attitude mo. Kaya ang suffering hindi nawawala. Pero nag-iiba ang epekto niya kapag may meaning. Kaya may mga tao na bumabagsak sa problema at may mga tao na lumalakas dahil dito. Hindi dahil mas madali ang buhay nila, kundi dahil mas malinaw ang meaning nila. So tandaan nyo ito, pain is inevitable. Meaning is a choice. Ngayon class, isipin nyo, kung may meaning ka na sa experience mo, paano naman ito nagta-translate sa actual emotion at reaction mo? Diyan papasok ang interpretation of experience at ABC model ni Albert Ellis sa next slide.